Wala na ngang kondisyon ang waiver na pinirmahan ni Chief Justice Renato Corona para isapubliko ang nilalaman ng kanyang dollar accounts. Pero sa desisyon ng mga senator judge ng impeachment court, hindi raw nila ito maaksyonan. Ang prosekusyon, wala na rin daw balak na gamitin pa ang waiver. Mula pa rin sa Senado, nakatutok live si Ruth Caba. Ruth? Vicky, sinumiti na nga ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment court yung kanyang waiver para mabuksan ang kanyang mga bank accounts. Pero tila huli na ito para sa korte at hindi na raw ito maaksyonan. Muling inilabas si Chief Justice Renato Corona ang waiver na pinirmahan niya para mabuksan ang kanyang dollar at peso accounts. Sinumiti daw niya ito ng walang kondisyon. Kahit na di pumirma ng kaparehong waiver si Senator Franklin Drilon at ang 188 na kongresistang pumirma sa impeachment complaint. Hindi ko na po iintayin yung waiver ng 189. I'm submitting this without any conditions whatsoever. Ang problema namin dyan, kahit na may waiver kayo, kaninong witness yung mga pupunta rito? Opo. Kung mamarapatin po ninyo, siguro pwede naman pong patawag yung mga manager ng bangko. Pero ang desisyon ng senator judges, hindi na daw aaksyonan ang waiver na sinumito ni Corona. This court is not a producer of evidence. It is a hearer of facts. It is the understanding of this court that, in effect, both sides of this adversarial proceeding, this impeachment proceeding, is actually submitting the evidence, the case for decision. And so we take note of this waiver, but we cannot subpoena any other person mentioned here. Sabi ng depensa, hindi na nito ipagpapatuloy ang direct examination ni Corona, kaya ang prosekusyon hindi na rin daw i-cross-examine si Corona. Ang mga senator judge na lang ang nagtanong kay Corona. Gusto raw malaman ni Senator Miriam Defensor Santiago kung ano ang epekto sa Korte Suprema at sa buong hudikatura ng impeachment trial ni Corona. Ang punong maestrado ang unang sinalaysay ang epekto raw ng halos 6 na buwang paglilitis sa kanyang pamilya, lalo na raw sa mga apo. Wala na kaming nadinig kundi panglalait, pangiinsulto, pangalipusta sa aming honor, sa aming pagkatao, sa aming reputasyon. Kung nalalaman lang po na sana nung mga taong gumawa nito, yung sakit ng loob na dinulot nila sa amin. Mr. Chief Justice, are you all right? Apo, yung aking panganay na apo, yung anak po nung anak ko si Carla, he is 9 years old and studying in Xavier School. I want to know what you think about what they're saying about Grandpa. At ngayon ko lang po nakita yung aking apo. Nung ko lang po nakita yung aking apo, he clenched his fist and he said, I am very, very angry. Nagulat po ako kasi for a 9-year-old to say that po. Mr. Witness, I'm very, very sorry to interrupt, but your answer has not been responsive. My question is, what is the effect on the members of the Supreme Court, led, of course, by the Chief Justice? Yung prinsipyo po ng checks and balances, Madam, ay ang nagagarantiya po ng ating demokrasya. Pagka sinira ninyo yung checks and balances na yan, yan po ay siguradong diktatura na ang susunod. Sinagot rin ni Corona ang tanong ni Estrada kung meron itong $10 to $12 million sa bangko. Did you have $12 million in any or all of your foreign currency accounts? The answer po is never. Never did you have? Never at any time had 10, 11, 12
million. Magkano po yung pinakamalaki? Ngayon po siguro yung 2.4 na yon. Ang katumbas ng $2.4 million ngayon ay mahigit 100 million pesos. Sinabi rin ni Corona na may peso deposit account siya na nagkakahalagang 80 million pesos. Pero halo-halo raw itong pera galing sa Basa Guidote Enterprises Incorporated, pera ng mga anak at perang iniwan ng nanay niya. Si Senator Franklin Drilon tumayo at sa isang PowerPoint presentation, kinumpronta si Corona dahil may mga peso at dollar deposits daw itong hindi nakadeklara sa kanyang SALN. Apparently, none of this is being reflected in your SALNs, Mr. Chief Justice. I believe that the dollar deposits need not be reported in the SALN because of Republic Act 6426. Okay. So, Po, yung pesos naman po, gaya po nung pinaliwanag ko, hindi ko po rin i-report yun kasi commingled funds yun. Nang hindi, sa pangangasiwa ko lang po yun, hindi naman po sa amin yun. There seems to be a conflict between the SALN law and the FCDU law. Hindi naman po ngayon lang ako nag-ipon ng dollars na yan. Nung araw po naman. Wala naman po desisyon din ng Korte Suprema tungkol yan. So, I relied on it in good faith. Ang tagal na ho ninyong hinahamon din at namin hinahamon ang punong mahistrado na pumirma ng waiver. Ngayong nandyan na po yan, ano po ang balak ninyong gawin? Pag-usapan namin na on the part of the prosecution po, ay tapos na ang nag-arrest na kami ng kaso namin at nagre-rely kami doon sa AMLAC report at sa testimony of the Ombudsman at wala na kaming rebuttal evidence. So as far as the prosecution is concerned, sirado na ang aming kaso. Vicky, dahil nanindigan nga itong si Corona doon sa confidentiality ng kanyang dollar accounts base nga dito sa foreign currency law, ang iniwan na lamang na komento nitong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kung ganun daw ang pagtingin ng iba pang mga kawani at opisyal ng gobyerno, ay paano na lamang daw malalaman ang kanilang tunay na yaman base doon sa kanyang pinafile na SALN. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Nabiglang marami ng yung mga tumututok sa impeachment trial. Malamang pati po kayo mga kapuso nating nanonood at nakikinig ngayong gabi nang biglang magyakapan at mag-iyakan ang mga miyembro ng Pamilya Corona at Pamilya Basa. Natuldo ka na nga ba ang matagal ng hidwaan ng dalawang pamilya na yan na naungkat pa sa paglilitis? Mula sa Senado, live din po ito mula kay Sherian Torres. Sherian. Yes, Mike, may 30 taon na hindi nag-usap itong Pamilya Basa at Corona dahil nga doon sa sinasabing away nila sa mga ari-arian. Pero kanina, nang muli sila magkita sa impeachment court, mayroong nangyari na labis na ikinabigla ng marami. Sa gitna ng recess ng impeachment court kanina, isang pangyayari ang gumulat sa marami. Ang mga Pamilya Basa at Corona, magkakamag-anak na may 30 taon na magkakaaway, biglang nagyakapan, nag-iyakan at nag-usap. Maya-maya pa, mismong ang magkakapatid na Basa na ang lumapit sa punong maestrado, yumakap na mahigpit at humalik sa isa't isa. Sa mga eksena kanina, di mo aakalaing napakalalim na hidwaan ng dalawang pamilya. Hidwa ang umabot sa paninira umano ng padre de pamilya ng mga Basa na si Jose Maria Basa III sa pamangking si Cristina Corona. Pagsasampa ni Mrs. Corona ng libel case na nauwi sa sentensyang kulong kay Basa at mga kamag-anak nito. Pangaagaw umano mula sa ina ni Mrs. Corona ng lupaing nagkakahalaga ngayon ng 2.5 billion pesos. At ang pangaagaw naman umano ng mga Corona sa kumpanya ng pamilya na Basa Guidote Enterprises Incorporated. Noong Martes lang, maluha-luha ang mga Basa habang nagbibitiw ng masasakit na salita si Chief Justice Corona laban sa kanilang ama. Wala naman po siyang trabaho eh. Buong buhay naman niya spoiled brat po eh, anak mayaman. Tuwing may kailangan po, takbo kay mama, kay Lola Charing, hingi ng pera. Pag walang pera yung matanda, sige, benta. Jose Maria Basa was an honorable man who strongly believed in the justice system. Ang nagsilbing daan ng pagbabati ng dalawang pamilya, si Baby Nebrida, malapit na kaibigan ni Ginang Corona at kaibigan din na isang kamag-anak ng mga Basa na si Betsy. I called Betsy, are you related? I said, yeah, it's first cousin, so
I said, are you willing to reconcile? I said, and then, yeah, we've been wanting to reconcile. So I said, let me arrange. I'll ask Tina. I said, Tina, are you willing to reconcile? Sabi ni Tina, yes. Sabi ni Nebrida, determinado na rin naman daw si Cristina, nakalimutan na ang pinag-aawayan nila ng mga basa. Sabi ni Tina, sabi niya, oh, I'm willing to let go. Sabi niya, don't decide on anything now. Why don't you sit down and put everything in closure? Kanina, nakangiti na ang magpipinsan, lalo na magpalitrato ang mga ito ng sama-sama. Sa ngayon daw, kapwa umaasa ang dalawang panig na tuluyan ng maisasara kung ano man ang sigalot nila. At umaasa raw silang matutuldukan na ito ng tuluyan ngayon. Mike, nung matapos yung session kanina, yung impeachment trial, hindi na naman nag-unlock ng interview itong Basa sisters. Ang kanilang hinihingi sa media, sana raw bigyan na lamang sila ng espasyo at ito daw ay sa sarili na lamang nila kung ano yung saya na nararamdaman nila. Ang nakausap sandali ng mga mamahayag, Mike, ay itong kapatid nila na si Eric Basa. At ang sabi niya, hulog ng langit daw yun nangyari kanina. Mike? Sherian, pagkatapos nung tapos na kanina, yung paglilitis at papaalis na yung mag-asawang Corona, napansin mo ba, tsaka yung anak nila, napansin mo ba kung nakangitian man lang sila o naka-bye-bye sila nung pamilya Basa na nandun din sa session hall o hindi na nagkaroon ng pagkakataon, Sherian? Oo, Mike, kanina... Curious lang ako, ika nga. Mike, kanina nung paalis na itong sila Chief Justice Renato Corona at yung kanyang pamilya, ang napansin lamang natin ay pansamantalang tumingin sa direksyon nila itong sila ginang Cristina Corona bago sila ay agad na inescortan na palabas ng session hall at agad nga na dumiretso doon sa naghihintay na elevator. Pero Mike, ang isa lang na sinasabi nga nitong na-interview natin na kaibigan nila, itong si Baby Nebrida, ang masasabi lang daw niya, natitiyak daw niya na magtutuloy-tuloy na itong komunikasyon na ito dahil ang feeling daw nung bawat isa masyado raw silang hindi nagkaroon ng tamang panahon para magkaroon sila ng komunikasyon at tuloy ay magkaroon ng makapag-make up sa isa't isa. Mike? Maraming salamat, Sherian Torres.